Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po, paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 17. Hindi naparito ang ating Panginoon upang sirain ang kanyang mga kautusan. Naparito siya upang ipatupad ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 18. 18. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kahit kuwit o tuldok, hindi mawawala ng bisa. Kahit kaliit-liitan, ipatupad ng Diyos. Yan ang sinasabi din. Lahat ng bagay. Yan ang sinasabi. Mga kapatid, kaibigan, huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin ipawalang bahala. Dahil itong utos ng Diyos, ang Diyos ay may sabi nito nga ipatupad ito. Hanggat nanantili ang langit at lupa, ipatupad ito. Kahit kuwit o tuldok. Ayan ang sinasabi rito sa versikulo 18. Tinuturuan tayo ng Diyos nga ipasunod ang kanyang utos, ipatupad ang kanyang mga utos. Yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, itong utos ng Diyos, ito ang magpapatunay sa atin na tayo'y nakakilala sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Yan. 19. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Kaya't sinumang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang
sino mang tumupad at magtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Pag ang nagtuturo nga ipatupad, tatawagin nga dakila sa langit. Ito, itinuturo dito nga ang mga utos ng Diyos ay ipasunod at ipatupad at sundin ang kanyang mga utos. Itinuturo dito. Tinuturuan tayo ng Diyos nga sundin ang kanyang mga utos. Mga kapatid, kaibigan, ito, salita ito ng Diyos. Ito ay katotohanan. Katotohanan nito, mga kapatid, kaibigan. Huwag natin itong baliwalain. Itong utos ng Diyos. Yan. Ipasunod ito hanggat tayo ay nabubuhay, hanggat tayo nandito sa mundong ito. Huwag tayo gumawa ng masama. Gumawa tayo ng mabuti. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa bawat isa sa atin. Tinitingnan tayo ng Diyos. Kung ano man ang ating ginagawa, mabuti man o masama, nakita ng Diyos yan. Walang hindi nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Pati isip natin, pati laman ng ating puso, kitang-kita ng Diyos. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, pag salita ng Diyos, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Last verse 20. Itong sinasabi dito sa versikulo 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga parisiyo, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Yan ang sinasabi rito. Ang pagsunod katulad sa mga iskriba o mga parasiyo, ang sinasabi rito, hindi makapasok sa kaharian ng langit. Yan ang sinasabi rito. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos lagi nga nagpaalaala sa atin. Lagi nga nagtuturo sa atin. Tinuturo lahat ay itinuturo niya sa bawat isa sa atin para tayo ay hindi maligaw. Tayo, alam natin ang salita ng Diyos. Tinuturuan tayo. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Yan. Dahil si Jesucristo ay sinugo ng Ama. Pinapunta rito sa lupa para tayo ay maligtas. Si Kristo, Diyos nga nagatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Diyos siya. Wala siyang kasalanan. Pero, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Para tayo ay makabalik sa Diyos. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo para bayaran ang kasalanan nating lahat. Kasalanan ko, binayaran ng ating Panginoon. Kasalanan ng lahat ng tao, binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang binayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang hinugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoon.
Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay nakabalik sa Diyos. Pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ang kaligtasan nasa pananalig, nasa pagtanggap kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos mo tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yan ang ating gagawin. Dahil mahalaga ang bautismo. Dahil paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nagiging born again. Nagiging born again ka. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang katiyakan, mga kapatid, kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo, ngayong oras na ito. Pag kayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon sa tagapagligtas, may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Yan, mga kapatid, kaibigan. Pagkatapos ka na bautismoan, anong gagawin mo? Sundin ang kanyang mga utos. Itong ating pinag-aralan ngayong umagang ito, ito ang sinasabi rito. Nga, ipatupad ang utos ng Diyos. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto ang itinuturo ng Diyos. Para tayo ay makapunta sa kaharian ng langit. Ay, mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Nananatili pa ang langit at lupa. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay matutupad at mangyayari. Kaya, mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala sa mensaheng ito, kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-importante nga ang tao ay nakakatiyak sa kanyang kaligtasan. Baka bawian siya bigla ng iyang hiram na buhay. Hindi siya nakakatiyak. Anong hihintayin? Hatol ng Diyos. Ayun na lang ang hihintayin nun. Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala na siyang nalalaman. At wala na siyang pag-asa. Kaya sinasabi, ang hintayin mo, hatol na lang ng Diyos. Yun ang hintayin ng mga namatay nga, hindi nakakatiyak sa kaligtasan. Kaya ngayong umagang ito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka bigla tayong bawian ang ating hiram na buhay. Hindi tayo tumanggap kay Kristo. Hindi tayo nananalig kay Kristo. Hindi tayo nagpabautismo. Hindi tayo sumunod sa kanyang mga utos. Delikado, mga kapatid, kaibigan. Pero ngayong umagang ito, pag kayo nakakarinig nitong mensahe na to, pag kayo naniniwala, tiyak, magsama-sama tayo doon sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya ako, tinanggap ko rin si Kristo. Nagpabautismo rin ako. Ngayon, nagpabautismo ako at sumunod din ako sa kanyang mga utos. Pero, mga kapatid, kaibigan, ang utos ay hindi nagpapabanal sa atin. Ito, ipinatupad para tayo ay mapabuti. Ito ang mag-testify sa bawat isa sa atin na tayo nakakilala sa Diyos. Ang kaligtasan na kay Kristo. Nasa pananalig kay Kristo. Nasa pagtanggap kay Kristo. Ayan tayo. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Kaya walang ibang tagapagligtas kundi si Yesu Kristo lamang. Kaya nga dito, ipinakilala ko sa buong mundo
nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayan. Hindi tayo maliligtas sa ibang mga pangalan. Hindi tayo maliligtas sa mga ribolto o imahen o mga larawan. Hindi tayo maliligtas dyan. Kay Kristo tayo lumapit. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo'y maligtas. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos maligtas tayong lahat. Pero, ang tanong, bakit may mapahamak? Bakit may maimpyerno? Dahil ayaw maniwala, ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila ay napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Pero ang kaligtasan, tagal na nga ginawa ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Nasa tao na yun. Pag siya'y naniniwala nitong mensahe nito, tiyak, ang kaligtasan, libre, walang bayad ito. Si Kristo ang gumawa nito. Pero, dito kaya bilhin ng sinong mayaman sa buong mundo. Ang kaligtasan, hindi kaya talaga bilhin ito. Bakit? Ang ibinayad ng ating kasalanan, buhay ng ating Panginoon, dugo ng ating Panginoon, ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Itong mensahe na ito, paniwalaan natin. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya mga kapatid, kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, nga sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming pinutagapagligtas. Amen.